What is the meaning of Isaiah 41 verse 10? Ito isang pangako ng Diyos na walang tigil na pagsama, walang tigil na pagsuporta ng kalakasan sa mga nagtitiwala sa Kanya and encouraging people to overcome fear and doubt. Alam niya, mayroong fear, mayroong mga doubt, may mga worry, pero kaya nga niya sinabi ito dahil para tayo ay palakasin, para tayo ay encourage na mapagtagumpayan natin ng lahat ng ito. Bakit? Kasi meron tayong Diyos. Tignan nyo, how many promises are there in Isaiah 41 verse 10? 5 promises God has made which can give us the confidence that we do not fear. Ano yung mga pangako niya? Number 1, I am with you. Ako ay kasama ninyo. Pangalawa, I am your God. Ibig sabihin, siya ang ating Diyos, siya ang ating Ama, tayo yung kanyang mga anak. I will help you. Tutulungan ko kayo. No? At number 4, I will strengthen you. Number 5, I will uphold you with my righteous hand. Ang Panginoong Diyos, hindi niya ginamit, I shall help you. Ano sabi niya? I will help you. Ano kaiba ng shall sa will? No? Shall is used with the meaning of obligation. Ang Diyos, sabi niya, I will. No? Ang ibig sabihin ng ginamit ng Diyos, hindi niya I shall, kundi I will. Ibig sabihin ng will ay desire or intention. Ang ibig sabihin, nung sabihin niyang I will help you, yun ang desire ng Diyos at yun ang intention niya sa bawat isa. Yun ang ibig sabihin, mas malalim na katiyag na wika ang nilagay ng Biblia kung ano yung katiyakan ng sinabi niya na I will help you, I will strengthen you, no? I am with you, I am your God, no? Yun. Kaya ngayon, bakit sa sinabi ito? Old Testament, sa New Testament meron din. Sabi niya, sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 25, huwag kayong mag-alala sa mga bagay na inyong kakainin. Ang sabi niya, tignan nyo ang mga ibon, bagamat sila ay hindi nagtatanim at hindi nag-iimbak, pero pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Kayo pa kaya na mga anak ng Diyos na mas mahalaga kaysa mga ibon? From Old Testament to New Testament, sinasabi yun. Bakit? Bakit sinabi ng Panginoon yan? Bigyan ko kayo ng konting news, yung latest news in the world or global issues. Ano ba yung mga global issues natin? Number 1, ongoing conflict. Ano yun? Military conflict. No? Ito yung tinatawag na mga gyera. No? At patuloy nagiging salot sa iba't ibang riyon, nagiging sanhi ng malalang pagdurusa ng marami. At ito nagdudulot ng pagdurusa. No? At pati tayo affected. Hindi nga tayo kasama sa gyera, pero affected tayo tungkol sa economy. No? Tumaas ang mga bilihin, mga galangis, at pagpahirap ng pahirap. Yun ang problema. Number 2, and wala tayong control doon. Number 2, political instability. Ano ba yung political instability? Political tension and instability in some countries can lead to civil unrest and humanitarian crisis. May mga bansa po, may civil war, gera. Sila nagkakagulo. Alam niyo kung bakit? Because of political instability. No? At ito'y ang sabi doon, at ito'y umantong sa kaguluhan at civil na makataong krisis. Number 3, climate change is causing more frequent and severe extreme weather. No? Ang grabe ngayon ng ang pagbabago ng klima, nagdudulot ng madalas, malubang matinding mga kaganapan sa panahon tulad ng mga drought, tagtuyot, baha, wildfire, na may magwawasak na epekto ng mga komunidad at ecosystem, economic downturns, rising inflation, and debt crisis. And debt crisis can lead to widespread hardship and social unrest. No? Grabe, pagbaksak ng ekonomiya. Hindi lang ang Pilipinas, buong mundo. At pagtaas ng inflation, bataas ng bilihin,
No, darating ang sabi ng Bible, darating araw, ang isang araw na sweldo ng tao para lang siya, sapat sa isang pagkain. At siyempre, nakakabahala ang mga ito, totoo yan. No? Ngayon, magkano ngayon ang, totoo yung sweldo, pag bumili ka ng isang kilong baboy, at nagluto ka at isang ulam, isang sweldo na yun. Na nangyayari na yung sinasabi ng Biblia, no? At ayun, malawakang paghihirap at kaguluhan sa lipunan. Millions of people will live in poverty, and income inequality remains a significant global problem. No? Ito yung milyong-milyong tao sa mundo ang nabubuhay sa kahirapan. At hindi kapag pantay-pantay nakita ng nananatiling isang makabuluhang pangdaigdigang problema. Tapos, human rights violation. Ano ba yung human rights violation? Such as discrimination, persecution, and violence continue to occur in many places. Idagdag mo pa rito pandemic. Ang ibig sabihin, diseases outbreak as seen with the COVID-19. At marami pa. Ang tanong, sa ibig katabi, sinong tao ang di matatakot? At alam ng Diyos na natatakot tayo, tao lang eh. Kaya nga sabi niya, do not fear. Huwag kayong matakot, sasamahan ko kayo, ako ang Diyos niyo, tutulungan ko kayo, palalakasin ko kayo, magtatagumpay kayo. Ano ang pangako niya? Hebrews 13:5, God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Ang Diyos ba natin ay tapat sa kanyang pangako? Tapat ba ang Diyos sa kanyang pangako? Sabi niya, hindi kita iwanan, hindi kita pababayaan. Kaya nga, sabi niya, huwag kayong matakot. Sasamahan ko kayo. Tutulungan ko kayo. Palalakasin ko kayo. Alam mo, sabi niya, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan, anuman nang mangyari kahit isang saglit. Napakagandang pangako. Bakit niya pangako to? Alam niya yung mangyayari in advance. Alam niya na maraming kapigatian ang mangyayari sa mundong ito. Ang tanong, ba't ayaw niya tayong matakot? Una, fear distort our thinking. Pag meron tayong fear or worry, nasisira yung ating kaisipan, nawawala tayo ng focus. Pangalawa, fear disrupt our works. Kapag meron kang fear or worries, ay nababagabag ang iyong, nadidisturbo ang iyong trabaho. Hindi ka nagiging effective, hindi ka nagiging productive. Alam niyo ba, fear disquiet our soul. Kapag meron kang fear, meron kang worries, hindi mapakali ang iyong kaluluwa. No? Fear disturbs our body. Kapag ka ikaw ay may takot at medyo may alala, maapektuhan yung iyong katawan. Defeat, disfigure our face. Pag meron ka raw fear at meron kang worries, pumapangit ka. Defeat our faith. Kaya ayaw ng Diyos tayo matakot kasi ang opposite ng faith is fear. No? Fear and worries are idolatrous. Ang sabi ng Matthew chapter 6, fear and worries, it gives you something to do but does not get you anywhere. Ang takot, ang pag-alala, ay tulad ng isang tumba-tumba, nagbibigay sa iyo ng isang bagay na dapat mong gawin, ngunit hindi ka makakuha o walang mararating kahit saan. Tignan nyo, walang pakinabang eh. Kaya nga sabi, Lord, huwag kayong matakot. Ang tanong nyo ngayong haba, bakit di tayo dapat matakot o mag-worry? Ang daming problema, ang daming nangyayari. Number 1, Jesus overcomes the world. John 16 verse 33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I overcome the world. Ano sabi ng Panginoon? Upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin, magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito. Ngunit, tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan.
Tingnan nyo. Alam nyo ba, nung bago sinabi ito ng Panginoon Kristo, yung mga disciples, iiwanan niya, pupunta na siya sa langit. At ang sabi niya, darating ang oras, magkakaroon ng persecution dahil sa akin, magkakaroon kayo ng kabigatian sa mundong ito, uusigin kayo, ikukulong kayo ng walang kasalanan. Pero huwag kayong matakot, magkaroon kayo ng kapayapaan sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Meaning, ang sino mang nananalig sa akin ay magtatagumpay din sa sanlibutan ito. Tayo ba'y nananalig sa Panginoong Jesucristo? Jesus overcome the world. Tinitiyak ng Panginoong Hesus ang kanyang mga tagasunod, follower, na maaari silang magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng pagsubok. Sino sa inyo ang may mga pagsubok? Kapag kayo may pagsubok, anong prayer ninyo? Di ba madalas ang prayer natin, Lord, tanggalin mo ang pagsubok na ito. Tama ba yung prayer o hindi? Ay sabi niya, dadanas na nga yung pagsubok. Tapos, Lord, dalisin mo yung pagsubok. Anong sabi? Pag dumadanas ng pagsubok, ano ang iningin? Ng kalakasan laban sa pagsubok. Kaya nga sabi ng 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok ang dumarating sa atin nang higit sa ating makakaya. At sa panahon ng pagsubok, bibigyan tayo ng lakas ng Panginoon upang mapagtagumpayan natin ang pagsubok. Kaya sabi mo si katabi, ang tawag prayer ay kalakasan. Madalas ang hinihingin na, tanggalin mo itong pagsubok, Lord. Ibig sabihin, mali yung prayer. No? Nangangalugan ito ng pagkakaroon ng pag-asa, huwag masiraan ng loob, huwag mawalan ng pananampalataya, at magkaroon ng buhay na masaya sa gitna ng pagsubok. No? At ang tinutukoy ng Panginoon Jesus na pagtagumpayan niya sa libutan, power of death and resurrection. Ano yun? Ang sabi niya, ginapi ko na ang kamatayan. At ang sino mang nananalig sa akin, kahit pumatay, muli kong bubuhayin. Kaya huwag kayong matakot. Ang sabi ng 1 John 3:8, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Ang dahilan, ba't buwaba ang Panginoon Kristo sa mundo, ay para wasakin ang trabaho ng demonyo. Alam niyo ba, ang trabaho ng demonyo pumatay. Kaya sabi, ang magnanakaw pumunta rito para pumatay, magnakaw at mangwasak. At alam ng demonyo ang paano tayo papatayin. Sabi mo si katabi, sa pamamagitan ng kasalanan. Napansin niyo ba yon? Papatayin niya tayo sa pamamagitan ng kasalanan. Tignan niyo si Adan at si Eva. Maganda ang relasyon sa Diyos. Nasa presensya ng Diyos. Naglaban ba sila para mapatayin niya si Adan at si Eva? Hindi. Ganun yung ginawa niya, tinukso niya ng kasalanan laban sa Diyos. Dahil alam ng demonyo na kapag natukso niya ang si Adan at si Eva, sila ay mamamatay. At nagtagumpay naman ang demonyo. Natukso niya si Adan at si Eva at namatay sila at nawala sa presensya ng Diyos. At iyon ang patuloy na trabaho ng demonyo. Tuksoin ang mga tao upang makasala at mamatay at mawalay sa Diyos at siya ang mag-ahari. Pero kaya ang sabi ng Panginoon Kristo, kaya bumaba ang Panginoon Kristo sa lupa, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Ano yun? Yung kasalanan. At ginawa niya ito sa pamamagitan sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi doon, ginapi ni Jesus ang kasalanan, maging ang sting of death. Kaya ang sabi niya, sino mang nananalig sa akin, ay hindi mamamatay. At kapag siya'y namatay, siya'y muli kong bubuhay. At bibigyan ng buhay na walang hanggan. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Kaya sabi niya, huwag kayong matakot. Ano sabi ni Paul? To me, for me, to live is Christ, and to die is gain. Pansinin niyo yung statement na yon. Sabi niya, ang mabuhay kay Kristo, ang mamatay pakinabang. Tanungin ko kayo, ano ang pagkakataon ng demonyo? Para kay Pablo, wala na. Okay, pag mabuhay ako kay Kristo, pag pinatay mo ko, pakinabang. Kaya wala nang may sisingit o magagawa ang demonyo para salantain si Pablo. Kaya nga, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work.
Sabi ng Luke 10:19-20, I have given you authority to trample on snake and scorpion and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. However, do not rejoice that the Spirit submit to you, but rejoice that your name are written in heaven. Ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Binibigay ko sa inyo ang kapangyarihan na kahit ang snake, scorpion, ay hindi makakapanig sa inyo. Pero huwag kayong matuwa dahil ang mga demonyo ay sumusunod sa inyo. Sa halip, mas matuwa kayo dahil ang pangalan nyo nakasulat sa aklat ng buhay. Ano ang ibig sabihin ng Panginoon dito? Meron tayong assurance. Meron tayong kasiguruhan na anuman ang mangyari sa atin, meron tayong buhay na walang hanggan. At walang gagawin ng demonyo at walang magagawa ang demonyo para iwalay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga sabi sa Romans 8:36-35, walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahirapan ba, kaubaran, kamatayan? Wala. Walang makapag-iwalay sa atin. At tayo ay mananagumpay at higit pa sa mananagumpay. Palakpakan naman natin ang Panginoon Lord. Kaya ang sabi niya, do not fear. Huwag kayong matakot. Tutulungan ko kayo, sasabahan ko kayo, palalakasin ko kayo, pagtatagumpayin ko kayo. Grabe yung kanyang encouragement. Okay, maraming nangyayari sa mundo. Okay, magkaroon ng krisis sa mundo. Ang Diyos, hindi siya nakadepende sa krisis ng mundo. Siya ang kanyang economy ay sa langit. Di nauubos ang kanyang kayamanan. Amen ba? Sabi ng 1 John 5:4-5, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. No, who is that overcome the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Sabi niyo, for everyone born of God. Lahat ng born again, magsabing, praise the Lord. Ang sabi ng born again, anak ng Diyos. Pag ikaw ay na-born again, at ikaw ay anak ng Diyos, anong sabi niya? Mapagtatagumpayan mo ang sanlibutan. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Bakit? Dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ito yung pangako. Ngayon, kung tunay kang anak ng Diyos, kung tunay kang na-born again, ang pangako ng Panginoon, kahit anong pagsubok, kahit anong kapigatian, kahit anong problema, ay mapagtatagumpayan mo. Bakit? Kasi kasama natin ang Diyos. Ang tanong, who is Jesus? Sino ba si Jesus sa buhay mo? Ang sabi ng Matthew 16:13-17, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciple, who do people say the Son of Man is? Ang iabawi ng Panginoong Isus sa mga alagad niya, anong pagkakilala sa akin ng mga tao? Ito, sagot nila. They replied. Sumagot sila. Some say, John the Baptist. Ang sabi ng mga tao, ay ikaw daw si Juan Bautista na muling nabuhay. Yung isa naman, others say, you are Elijah, si Elias. Sabi ng iba, ikaw daw si Elias, isang propeta. At ang panganibanan, and still others, Jeremiah, one of the prophet. Ang sabi naman ng iba, ikaw daw si Jeremiah, isa sa mga propeta. Sabi ng sekretary, ikaw, ano ang pagkakilala mo kay Jesus? Ang sagot, but what about you? Sabi ng Panginoon, tignan nyo, hindi mahalaga sa Panginoong Yesus kung sino siya sa mga ibang reliyon. Hindi mahalaga kung sino siya. Ang mahalaga sa Kanya, yung nananalig sa Kanya, kilala siya. Kaya sabi ng Panginoon Yesus, hindi niya sinabing okay lang. Sabi nila, ako si Jeremiah, ako si Elias. Tapos sabi niya, ako si John the Baptist. Pero ang tanong sa inyong mga alagad, ang sabi niya, but what about you? Kayo, ano ang pagkakilala niyo sa akin? Who do you say I am? Sino ako para sa inyo? Ang sagot ni Peter, Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. May sabi ni Pedro,
Ikaw ang Mesiya, ang anak ng buhay na Diyos. Jesus replied, tignan niyo sabi ni Jesus, Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven." Mapalad ka, Simon. Hindi ito na sinabi ng tao. Ito'y sinabi ng aking Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Peter declares, "You are the Messiah, the Son of the living God," acknowledging Jesus' divine identity. Tignan nyo, sabi ng Philippians 2:6, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi pinapipilitang manatiling kapantay ng Diyos. Ano sabi niya? Kahit siya'y likas na Diyos at tunay na Diyos, hindi siya na pinagpalitang manatiling kapantay ng Diyos. Hindi kailangan interpretation, hindi kailangan theology para maintindihan mo to. Napaka-literal. Pero nung sabi lang, hindi, mali yan. Ay, ulit tanggapin. Bakit nga? Kasi nga, hindi nagpapatotoo ang Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Sa halip, kusa niyang inubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Pinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito, siya lubusang itinaas ng Diyos. At ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at pagpupuri ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at nasa sinunan. Tignan nyo. Sino si Jesus? Diyos. Inubad ang pagka-Diyos. Nagkatawang tao. Naging alipin. Naging masunurin. Bakit? Para ikaw, ako, tubusin sa kasalanan sa krus ng Kalbaryo. At pagkatapos siyang namatay at nabuhay at pagkatapos ng 3 araw, binigyan siya ng pangalang pinakamataas na lahat ng tuhod, luluhod sa kanya, lahat ng bibig, magsasabing siya ang Panginoon ng langit at lupa. Sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. Alam nyo, ayon sa mga Bible scholar, kapag ang pangalang Jesus binabanggit natin, nanginginig ang lahat ng mga demonyo sa impyerno. Sabi nga, singkatabi, ganyan ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga yung mga apostol, napansin nyo ba, bakit ilang taon lang nakasama si Jesus ng mga apostol? At bakit siya gumagawa ng himala? Ang unang himala niya, yung sa Kana, yung tubig ginawa niyang alak. Ang tanong, bakit niya ginawa yun? Nang sabi ni Virgin Mary, naubusan sila ng alak, gumawa ka ng alak. Ano sabi ni Jesus? Babae, wag mo akong pangunahan. Pagkatapos ginawa niya ang tubig ng alak. At ang sabi doon, kaya niya ginawa yung tubig at alak upang ipakita at ipakilala sa mga alagad kung sino siya. Yun ang purpose. Kaya nga makita ninyo ang Panginoong Kristo kapag kasama niya yung mga alagad, nasa dagat sila, nagkaroon ng unos, malakas na hangin, malakas na alon, alos malubog sila. Takot na takot yung mga alagad. Anong sabi lang, Panginoon, tulungan nyo kami, lulubog tayo. Anong sabi ng Panginoon Jesus, ba't kayo natatakot? Kasama nyo ko, mga walang pananampalataya. At pagkatapos, sabi niya, tumigil ka unos, hangin, at ang malaking alon ay tumahimik. At nagulat yung mga alagad. At anong sabi ng mga alagad, sino ang taong ito? Pati kalikasan ay nautusan niya. Nagpapakilala ang Panginoong Jesus kung sino siya sa kanyang mga alagad. Sa ating mga mananampalataya, mahalaga ang pagkakilala natin sa Kanya. Kaya sabi niya, kayo, anong pagkakilala niyo sa akin? Ang ganda ng sagot ni Pedro, kayo po ang Mesiya, ang anak ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon Jesus? Mapalad ka, hindi tao ang nagsabi sa inyan, kundi ang aking amang nasa langit sa pamamagitan ng Espiritu. Sabi ng Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. Ano ang ibig? Isang panawagan upang minto sa pagsisikap at kilalanin ng soberanya at kapangyarihan ng Diyos. Inikayat ito ng tiwala at pagkakaroon ng kakayahan ng Diyos, maging sa gitna ng kaguduhan. We have a refuge. We don't need to fear. We don't need to faint. We don't need to fret because God will reveal Himself as God in our lives and we will experience the glory of God.
Anong sabi niya? Huwag kayong matakot. Meron kayong kanlungan ang Diyos. Manatili kayo sa Diyos. Ano man ang pagsubok niyo, ano man ang inyong kapigatian, manatili kayo sa Diyos. Huwag kayong lumayo. Yun ang sabihin ng still. At makikita ninyo at mararanasan na siya'y Diyos at mararanasan natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sabi, be still and know that I am God. Ano pag sinabi niyang be still, man tumahimik ka, natili ka lang. Huwag kang matitinag. Huwag kang mag-give up. Meron kang pigapigatian, meron kayong problema, huwag kayong matitinag. Bayaan niyo ang Diyos ang kumilos at mararanasan mo ang kanyang kaluwalhatian. Nang sabi ng John 15:7, if you remain in me and my word remain in you, as whatever you wish, and it will be done for you. Sa Tagalog, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Yun ang pangako niya. Remain in me and my word remain in you and whatever you wish. Dito, wish, ano man ang gusto ninyo, it will be done for you. Mangyayari sa inyo. Pero ang kondisyon, manatili. Be still. At sinasabing, be still sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng mga kahirapan, sa kabila ng sitwasyon. Ano ang sabi ng Panginoon? If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done to you. Manatili kayo sa akin, mananatili ako sa inyo. At ang iyong salita ko'y nananatili sa inyo at anumang hilingin ninyo ay magkakaloob ko. Sabi mo sa katabi, manatili sa Diyos. Ulitin mo, manatili sa Diyos. Jeremiah 32:17, nothing is too hard for you. Walang mahirap sa Diyos. Matthew 19:26, with man this is impossible, but with God all things are possible. Sa tao, imposible. Sa Diyos, walang imposible. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Sabi ng Luke 1:37, for with God nothing shall be impossible. Sabi mo nga siyang katabi, walang imposible, kaya kang payamanin ng Diyos. Kaya kang itaas ni Lord. Amen? May sakit ka ba? Jesus is our healer. Ano sabi ng Panginoon Hesus? Dahil sabi niya, ako'y binugbog, ako'y nagalusan upang gumaling ang iyong sakit. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo. Dahil sa kanyang latay, dahil sa kanyang bubog, nagkaroon tayo kagalingan at kalakasan. Siya yung ating dakilang manggagamot. May pangangailangan ba tayo? Anong sabi ng Bible? God will supply all our need. Anong sabi ng Panginoon? Huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong inumin upang kayo'y mabuhay o kayo tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon. Di sila nagtatanim ni umaani man o kaya nagtitipon sa kamalig. Ngunit, pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sabi mo nga siyang katabi, mahalaga ka kaysa sa mga ibon. Nung sabi, napakabuod na ng Panginoon. Anong illustration niya? Yung maya. Ang sabi, yung maya, pinagbibili sa limang kusing. Hindi nagtatanim, hindi nag-harvest, pero pinapakain ng inyong amang nasa langit. Di ba mas mahalaga kayo sa ibon? Kaya sabi sa 31, kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin at damit. Ito yung sinabi ng Panginoon, no? Sabi niya, huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga intil na nababahala tungkol sa mga bagay na iyan? Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng yan. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagarian ng Diyos at mamuhay na ngayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan.
Napakaganda ng kanyang mga pangako. No? Napakaganda ng kanyang pangako. Ang sabi ni David, Psalm 37 verse 25, mula pagkabata at ngayon matanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang anak niya'y naging hampas lupa. Grabe yung mga pangako ng Panginoon. Sabi ni David, kahit ang mga leon ay king of the jungle ay nagkukulang, ngunit ang mga anak ng Diyos ay hindi magkukulang sa lahat ng pangangailangan. Ito yung mga pangako ng Panginoon. Kailangan mo ba ng kalakasan? Ano ang sabi ng Isaiah 40:28 verse 31? Ang Diyos lang ang hindi napapagod, pati kabataan napapagod. Ngunit ang nagtitiwala sa Diyos ay magpapanibagong sigla. Matutulad sila ng pakpak ng agila. Tatakbo, di manghihina, lalakad ng lalakad, di mapapagod. Bakit? Kasama niya. Dahil ang lakas nila ay galing sa Diyos. Sabi mga singkatabi, nangihina ka na ba sa problema? Problema sa asawa, problema sa negosyo, problema sa financial, problema sa kalusugan. Lahat ng ito nakapagpapaina. Alam ng Diyos yan. Ano ang sabi niya? Ang sabi noon, lahat napapagod, pati kabataan. Ang Diyos lang ang hindi napapagod. Sabi mo singkatabi, aminin mong napapagod ka. Dahil isa lang ang hindi napapagod, ang Diyos. Pero ano sabi ng Diyos sa mga napapagod? Ang sino mang nagtitiwala sa Kanya ay magpapanibagong sigla. Matutulad sila sa isang pakpak ng agila, lalakad di manghihina, tatakbo, di mapapagod. Bakit? Ang lakas nila ay galing sa Diyos. May problema ka ba? Ano sabi ng Panginoon? Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Matthew 11:28. Lumapit kayo sa akin, napapagal, nabibigat ang luba, dahil sa mga problema, sa mga trial, sa persecution, bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Kaya nga nandito tayo nagpapahinga sa presensya ng Diyos. Sabi ng 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga lalahanin sa buhay sapagkat siya'y nagmamalasakit. Jeremiah 32:27, is anything too hard for me? Meron bang mahirap sa Diyos? Wala eh. Number 3, God is there for you. Sabi ng Matthew 28 verse 20, kaya do not fear, surely I am with you always to the very end of the age. Ang pangako ng Diyos, di tayo iiwan, di pababayaan, never will I leave you, never will I forsake you, even in peril. Ibig sabihin ng even in peril, kahit na sa panganib. Ano nangyari kay Elisha? Nagalit yung hari ng Syria sa kanya. Lahat ng plano ng hari ng Syria ay sinasabi niya sa hari ng Israel. Kaya pumapalpak yung mga plano ng hari ng Syria. At dahil doon, nagalit yung hari ng Syria at pinapapatay niya si Eliseo. Isang araw, nakubkob nila si Eliseo. Ang sabi sa 2 King chapter 6 verse 15, kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo. Nakita niya ang maraming kawal. Ang mga kabayo at karuwaing nakapaligid sa lungsod, sinabi niya, Guro, paano tayo ngayon? Patay na tayo, lagot na tayo. Sinabi ni Eliseo, huwag kang matakot, mas marami tayong kakampi kaysa kanila. At sila'y nanalangin. Kaya Yahweh, buksan mo po ang kanyang paningin nang siya makakita. Pinakinggan ni Yahweh ang kanyang panalangin at nakita ang katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karwaing apoy na nakapaligid kay Eliseo. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Sabi mo nga sa iyong katabi, iniingatan ka ng mga anghel ng Panginoon. Kaya sabi niya nga Isaiah 43 verse 1 and 2, ano sabi doon? Dumaan, tinawag kita sa iyong pangalan, niligtas kita, dumaan ka sa tubig ilog, hindi ka malulunod, dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog, at hindi ka kayang ibuwal ng mabigat na pagsubok. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. And last but not the least, the Lord will fight for you. Exodus chapter 14 verse 14,
The Lord will fight for you. You need only to be still. Take note, ang sinabi niya itong be still, ang sinabi niya ito, the Lord will fight for you. You need to be only to be still. Kanino ito pinangako? Hindi ito basta kiniklaim. Ipinangako ito sa mga taong do not repay anyone evil for evil. Pag ginawa ka ng masama, huwag ka daw gumanti. Ang Diyos ang gaganti. Pag gumanti ka, inaalisan mo ng karapatan ng Diyos na gumanti. Kasi hindi na yung justice. Amen ba? Kaya sabi ng Romans 12:21, do not be overcome by evil, but overcome with good. Ito yung pangako, the Lord will fight for you, you need only to be still. Ano yun? Huwag gumanti sa masama, daigin ang masama ng mabuti. At ang Diyos ang gaganti at makikipaglaban para sa iyo. Ang tanong, magkakaroon ba? How should I get peace? Number 1, be lover of the law. Sabi ng Psalm 119, verse 165, great peace have those who love your law, and nothing can make them stumble. Paano daw tayo magkakaroon ng kapayapaan? Be lover of the law. To love the law is to obey the law. Very simple, very basic. Gusto mo ng kapayapaan, mahalin mo ang salita ng Diyos. Ang ibig sabihin ng mahalin, pamuhay mo, lakaran mo. Grabing kapayapaan. Number 2, trust in the Lord. Isaiah 26 verse 3. Pagtiwala kayo kay Yahweh, magpakailanman sapagkat ang Diyos na si Yahweh ay walang hanggang kublihan. And last, Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In your ways submit to Him and He will make your path straight. Number 3, the last but not the least, invest in the Lord. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, dito ay may mananiring insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Paano ba tayo mag-impok ng kayamanan sa langit? Through good works. Ano ba ang good works? I-preach natin ang gospel. Ano yon? Tumulong tayo sa nangangailangan. Win souls. No? Pag nag-win ka ng soul, nag-iimpok ka ng kayamanan sa langit. Pag nagbibigay ka sa church at nagtatanim ka, nag-iimpok ka ng kayamanan sa langit. Kaya mga kapatid, gusto niyo ng kapayapaan? Invest in the Lord. Ano pa? Trust in the Lord. Ano pa? Be lover of the law. At makikita niyo ang kapayapaan ng Diyos.